welcome to another episode of Relatable with Nikki Sia. So, today's guest is someone who everyone has been requesting for a long time. She is my ride or die, my full time cheerleader, and the anchor that keeps me grounded. Her name's Casey. I met Casey a little over 10 years ago online, and she has seen me through my best and my worst. When we only had a small single size mattress and a fan to, supporting my later in life college stint, to earning my licensure, she has seen it all. It's crazy how time flies by so quickly. I guess, we're having fun. So, for today's episode, Casey and I will go back to memory lane and chat about our childhood, how growing up in the 90s shaped who we are today, and the difference between growing up in the province and being a Manila girl. Welcome to the show, Casey. Hello. Hi everyone. Thanks for having me here. Okay, so Casey, tell us a bit of context, yan, where you grew up. Well, I grew up in Carigara, Leyte. Barangay Uyawan to be exact. I used to live with my lola, mother's side, and of course with my mom. Ayan. Sige, describe mo nga sa amin, ano itsura ng bahay niyo nun? Tsaka anong itsura sa barangay ano? Barangay Uyawan. Uyawan. Okay, sige, describe mo yan para sa amin, para sa mga hindi familiar. Para sa mga hindi familiar, ang bahay namin noon ay yung typical na super liit na bahay kubo. Kung sa inyo yung mga windows nyo was jealousy ba tawag? Yung sa amin may tungkod yung window. Okay? Yeah, and then yung bubong namin was pawid. I don't know. Oh my God, ano Kung yung I pawid? don't know kung anong tawag dito, pero yeah, pawid yung tawag namin. Ang napapaligiran yung bahay kubo namin ng palayan. Because Oh, yun yung yun yung anong tawag parang kabuhayan kabuhayan. ng Ah, mga okay. taga-barangay Uyawan. Okay. Palay, tama ba? Oo, Palay field. And then, alam ko parang nakuwento mo sa akin dati na wala kayong sariling CR. Tama ba yun? oh my God, pati ba yun? Hindi, describe mo sa Oo, amin. kasi nga bahay kubo siya. So, wala kaming sariling CR. Merong abandoned house sa tapat namin which is also owned by our lola. Wala Okay. siyang ulang nakatira doon. So, doon kami nakiki-CR. Tatawid pa kami pag kailangan namin mag-CR and all Oh that my God, stuff. kung na-LBM ka. Well, kailangan mo tumakbo ng mabilis. And walang gripo yun, girls. Mag-iigib ka from deep well. Deep well? So, Mm-mm. ibig sabihin, kunwari, bago ka maligo or something, di kailangan mag-iigib ka muna. Or meron naman kayong schedule, like, kunwari sa umaga, tsaka sa hapon. Or, Hindi, wala pa. Hindi uso yung mga mag-iimpok ka ng tubig sa drum. we. So, fresh, deep well water every time you need to use water. Oh my God. Yeah. Okay. So, ang description ko naman for me, ako naman I was born and raised in Metro Manila. I am a Quezon City girl. Mhm. Ang ancestral home namin ay sa Cubao. And it was near everything. I actually had the privilege of living most like popular landmarks like EDSA, Alimol, Wow. Erod, Immaculate Cathedral na siya ngayon. Dati ano lang siya, Immaculate Church, Immaculate Conception Church, ganyan. Tapos yung school ko when I was in elementary, it was very near our place. Ayan, sige. Okay. Ayun. So, saan ka nagsa-school? Describe mo naman sa amin like paano ka pumunta ng school. So, since yung barangay namin is barrio, Mm-mm. it's actually far from our school. Yung school ko was situated sa city ng Carigara Okay. or bayan ng So, Carigara. malayo siya from where you live? Yeah, malayo. And walang jeepney So, Ha? we're gonna ride the single motorcycle na 5 yung sakay. 5 yung sakay ng single motorcycle? Yeah. So, 4 sa likod plus the driver and then Fuck. ako as a small kid, nasa harap ako nung driver. So, Okay. ganun yung commute ko every day.
after So, nun. anong oras ka umaalis ng bahay niyo? Yeah, parang 6 siguro kasi 7 yung Flag start. ceremony. Hanggang 5 yun kasi whole day yun eh. Ever since bata ka, syempre ni mommy, daddy, pagka nandyan yung kuya ko. Yung kuya ko, he was already, I think, college, parang last 2 years na ng college when I was in elementary. So, pagka nandyan siya din yung naghahatid sundo sa akin. Tapos at some point, siguro mga grade 5 ako, parang tinaray nila na school bus ako. Napakalapit ko lang Kung totoosin, kung medyo masipag-sipag ka maglakad, kung uso na yung 10,000 steps dati, baka nalakad ko yung Holy Spirit. Pero, pero, di ba parang nung nagstay tayo sa QC one time, nilakad natin yon. Oh, kaya naman. Kaya. Pero yon, skinulbas ko yon sa tinsundo ako, ganyan. So, tawag ito, saan ka nagsuschool pala? Cassidy. Cassidy yung pangalan. Elementary School. Pero nung time na yun, sobrang proud na ako maging part ng school na yun kasi ang palabas ng mga estudyante is semi-private siya. Okay. So, kapag doon ka nag-aral, ibig sabihin famous ka, ibig sabihin talented ka, ibig sabihin matalino ka, ganon. Okay. So, proud ako na naging part ako ng Cassidy Elementary School. So, shout out! Pero buhay pa naman yung Cassidy hanggang ngayon. Oo naman. Pin-follow ko nga sila sa Facebook eh. Okay. That's nice. Tapos, yung kunwari, yung school life mo, at saka 'di ba galing kang Manila before kayo nag-move ng Leyte. So parang kumbaga, Transferee ako doon. anong grade 'yan? Grade 2. Okay. Grade 2 ako nag-transfer doon. Okay. So medyo sikat ka kasi nga galing kang Manila. Tsaka maputi ka. Oo, siguro. Parang ganun. Kaya nga tawag nila sa akin doon, Chabelite. Wow! Kasi lagi akong naka-ponytail. Mahaba hair ko na. Curly ka ba before? Hindi naman. Chabelita tapos rosy cheeks daw ako. Hanggang sa naging negra. Kasi Oh my God. kung ikaw malapit ka sa EDSA, Alimol, or whatever, malapit kami sa ilog. So, laman ako ng ilog. Okay. So, naalala ko nun, di ba, nabanggit ko ang kasama ko sa bahay, lola ko. So, gigising siya ng 5 a.m. every weekend. Okay. 5 a.m. or baka nga mas earlier. Pupunta siya ng ilog kasi maglalabas sa ilog yun. Okay. So, ako, kasama akong maglaba, pero hindi ako naglalaba, nagtatampisaw ako sa ilog. Kaya from rosy cheeks to negra. Oh my God. Pero hindi ka naman ganun kaitim, so I guess okay lang. Hindi naman siya sobrang umitim. Pero, describe mo sa amin, ano yung classmates mo sa school? Ano yung mga kalokohan mo nung bata ka? Nasa Cassidy ka? Co-ed ba yun? Yeah, Okay. hindi kami all girls. Oh, no? sorry na. So, yeah, co-ed. Social naman neto. Hindi, Kalokohan, marami. Pero ano yung memorable for you? OMG. Pinaka nag-stand out sa'yo? Siguro, Ako meron akong sige, meron akong go. chika. So, nung bata ako, syempre grade 1 and grade 2, di ba? Ang dami yung kalokohan. Pag bata ka, ang yabang mo. Hindi ka naman accountable True. sa mga pinagsasabi mo, para puro kalokohan. Narinig ko yung mga classmates ko, nagyayabangan. Hindi ko na babanggitin yung mga names nila, pero I'm sure naalala nung. So, meron akong classmate na anak siya ng governor in one of the provinces. Okay. Sabi niya, kami may-ari ng Mr. Donut. Tapos yung isang classmate ko naman, sabi niya, kami may-ari nitong ganto, ganyan. Eh di sumingit din ako, sabi ko, kami may-ari ng McDo. Tapos, kinuwento ko yun sa daddy ko, sabi sa akin, gago, kumakain lang tayo palagi sa McDo, hindi tayo may-ari. Sinabi ko sa classmates ko na kami may-ari ng McDo, siguro natakot siya na baka hingang kami ng McDo every time na sa school kasi pag birthday mo, uso yung ililibre mo yung buong class. Food, ganyan, or may papatlak. So ako, laging ang dinadala nila mama, ganyan, laging McDo, kaya nga siguro malakas din loob ko na nasabihin kami. Okay, so that's your kalokohan. Ako kasi siguro ako yung matinong bata noon. Wow! Charot. Maisip na kalokohan. Although marami siya for sure. Pero right now, hindi siya nag-a-appear. Hindi siya nag-ano sa utak. Siguro, one thing na naalala ko dahil nga taga Manila ako and transfer ako.
meron akong nakasabay din na naging classmate ko siya, tapos transfer din siya from Manila din. So, pag mag-uusap-usap kami, since pareho kaming taga Maynila, ang lagi namin binibida, parang nagkita nga kami niyan ni ganito sa Manila tapos nag-play kami sa ganito, kahit na hindi naman totoo. So, alam mo yun, siguro nung time na iniisip ng mga kaklase namin, ganun ba kaliit yung Maynila para lagi sila magkita doon? Hindi nga namin alam kung taga saan kami pareho sa Manila. We? So, ibig sabihin, hindi mo alam kung saan siya nakatira sa Metro Manila? Hindi talaga. So, parang nagkikita lang kami doon talaga sa Leyte. Okay. Tapos marami pang kalokohan Pero kasi talaga, promise, matino akong bata. Wow. Oo. So, ano ka, honor? Yeah, consistent. High honors. Ako naman baligtad. Lagi akong pinapagalitan ng mama ko kasi sabi niya, kunwari kasi sa class namin, sa section namin, usually na 30, marami na yung 40 sa isang class. Tapos 3 sections lang. Kaya nung lumaki ako, ang daming section, naku-culture shock. Ilan kayo sa isang section? Mga 30, 40, marami na yung 40. Marami na nga yung 50. Parang over na yung Parang same lang pala sa amin. stretch 50. So, times 3 sections. Tapos yung sections namin sa school, flowers. So, Okay. kunwari nung grade 1 ako, Sampaguita. Tapos, tawag dito, nung pagkakuhanan ng grades, kinakabahan na ako kasi may ranking May ranking, di ba, yung top 1 sa class, top 2, irarank ka nila. So, yung mama ko lagi niyang sinasabi sa akin, pang-5 ka na naman sa kulelat, hindi sa top. So, ganon lang. Hindi ako Okay. studious ng bata ako. Ayan, may naisip tuloy akong kalokohan na Ano? ginawa ko noon. Because of, your grades. Di ba nga sabi ko, lagi akong honor. Si mama, lagi check yung test papers Grades ko. mo. So, one time, hindi ko na perfect yung science test. Siya yung tinago ko sa bag. Okay. Tapos lahat ng subject ko, pinakita Pinakita ko kay mo. mama. So, syempre siya, bakit parang kulang to? Hinalughog niya yung bag ko. So, nakita niya, hindi ko na perfect. Ayun, nasad siya. Kasi di ba ganun Oo. Totoo. Ano yung mga extracurricular activities mo sa school dati? Ano mga ginagawa mo? madami actually. Wow! Wala naman kasing club doon. Ay, sorry. Hindi kagaya sa inyo. Pero since famous nga, charot. Wow! Parang I actually most joined is dancing. So sa dance talaga ako dati. Kaya pala, di ba sumasayaw ka doon ng dati, Marimar? Kaya tawag din nila sa akin Marimar. Halia, is that you? Tapos tinry kong maging matalino. Nag-join ako sa Gazette. Wow! Kasi di Gazette. Tapos Okay. parang ako yung nag-volunteer as sports writer. Wow! Journalism. Pero hindi ako nagtagal. So parang ayaw gumana ng utak ko pag every time na nandun kami sa room for editors, ganyan. Pero yung utak ko nandun sa pagsasayaw, ano kayang step yung gagawin namin? Kasi ako yung choreo ng group, so parang ano yung next, ano yung song na ganito, ganyan. So, yeah. So, ano mga sinayaw mo before? Hala, puro Westlife, Backstreet Boys. Hindi ako magaling sa title so nakalimutan ko. Pag narinig ko, Maalala mo? Okay. pero dami. Ang grabe. club ko dati, Himig pa tawag nila, hindi Glee. Himig Club. Nung grade 6, ang ginawa ko, binaribe ko yung mga kaibigan ko, like sila Tina, ganyan sila Ange. Pinag-join ko sila, finorce join ko sila sa Himig Club para ma-elect nila akong president. So, naging president po ako ng Himig Club through bribery. Good job for Tapos nung bata ako, yung lettering. So, medyo, artsy-artsy ako nung bata ko, ewan ko ba. Artsy-artsy ako. So, ginawa ko, tambay kasi ako ng National Bookstore. Yung daddy ko kasi,
yung business niya, it requires him to deliver yung kanilang mga products to certain areas. So, there's a time na in the week na lagi siya nagde-deliver sa bandang Quezon Avenue, dun sa mga areas doon, no? Tapos, meron kasing mga centers dun sa, ano nila, anong Catholic group nila na nagde-deliver siya ng mga items doon, no? So, ang ginagawa niya, kaya may code kami ng dad ko dito. Ang tawag namin siya National Bookstore, NASHU. So, pag sinabi niya sa akin, ibig sabihin nun, iiwan niya ako sa National Bookstore sa Quezon Ave. So, ang gagawin ko is tatambay lang ako doon, magbabasa ako ng libro. So, growing up, mahilig talaga akong maghanap-hanap ng mga artsy-artsy stuff. Tapos, syempre, di ba nung bata tayo, meron pang mga tape, cassette tape, tsaka mga CD. Syempre, nung time na yun, for me, mahal yun. Okay. Yung tape Late nga ko na kasi natutunan yung mga yun. Ay, sorry. Dati kasi, 149 pesos na yung cassette tape. Syempre, baong ko na yun na isang linggo. No. Sa amin nga, pang 1 week na naming budget. Kaya, tawag dito, ang meron kasi silang yung, hindi ko alam kung Tower Records ba yun or yung One ba yung tawag nila dun sa parang store na yun. So, Music One or something, basta ganyan, I forgot. Na katabi ng National Bookstore sa Quezon Ave. Tapos, meron silang listening areas doon. Pwede mong pakinggan yung isang tape or whatever, kung ano yung feature nila doon. So, doon ko narinig yung si Britney, yung The Course, Wala akong ganyan. Ay, Kasi sorry. nga, we're living ng bahay kubo. Wala nga kaming kuryente. Alam mo ba? What? Wala kaming kuryente, wala kaming TV, ganyan. Nung lumalaki ako. Paano ka mag-aaral sa gabi? Ano ba tawag namin doon? Hindi sulo eh. Lamp? Oh, lamp. Pero lampara. Lampara? Oh my God. Yeah. So, may gasoline yon. Sila lola ko lang gumagawa. Paano ka nanood ng TV? Nakikinood ako sa mga lola, tita ko, ganyan. Sa kapitbahay, ganon. Okay. So, dati pag naalala ko, pag Marimar na, tatakbo na kami ng lola ko dun sa kabilang ibayo. Magkakalayo yung bahay dun eh. Okay. Ako naman, ng mami ko tsaka daddy ko, talagang nakalimit yung TV time namin. Siguro one of these days, i-guest ko yung kapatid ko kasi marami talaga din kaming kalokohan ng kapatid ko. Pero, shout out to Mari. pero, nung bata kami, ang pwede lang namin panoorin sa TV is yung mga cartoons na religion-based. Kunwari, life story ni Lourdes, yung Fatima, mga ganyan. Kaya nung bata ako, mataas ako sa religion. Puro ganun lang talaga yung Anong favorite part mo about growing up in Leyte? Ako, favorite part ko is yung knowing na magkakalapit lang yung magkakamag-anak. Siguro yun yung nami-miss ko nga. Kasi dati pag wala kaming ulam, isang takbo mo lang sa kabilang bahay, doon na yung tita mo, bibigyan ka ng ulam. O kaya yung pag wala kaming bigas, parang kahit mahirap, kahit ganyan, alam mo may backup ka. Tapos yung lola ko kasi, mahilig siya mag-garden. Yung kahit bahay namin is kubo lang, punong-puno naman ng vegetables. Nice. So, hindi ka maubusan ng pagkain. So, hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom. So, yun yung favorite part ko. Tapos, lahat sila parang kilala ko as, uy, si Casey. Ayun. Magkaiyak ka? Reminisce bigla. Just so you guys know, si Casey ay Pisces. So, she has very iyakin. Kumiyak to. Umiyak ako, guys. Na-miss ko yung lola ko, na-miss ko yung Uyawan. And, grabe kasi grade 6 ako eh. Hanggang grade 6 ako sa Uyawan. After nun, di pa ako nakabalik. So, ever since, natin yan, gawin natin goal yan in the next year or something. Pero hindi ko alam kung gugustuhin mo dun Ay, grabe ka na. Over. Pero yeah, Pero may kamag-anak pa kayo dun? Oo naman. Meron pwedeng tirahan dun? Barangay namin dun, oh my kamag-anak God. namin. Kayo pala yung barangay captain. Charot. Actually, lolo ko, sobrang tagal niyang naging barangay captain doon. Okay. Okay. Tsaka alam ko parang may one time na kwento mo sa akin, yung kapag Holy Week, yung may nag-host na family. Alam ko, we were supposed hindi siya actually Holy Week. Kapag May. May. Kasi parang piyesta eh. So, alam mo yan, gusto ko ma-experience. Kasi din masaya city yun. girl ako, hindi ako naka-experience Masaya ng yun. piyesta. Pag piyesta kasi,
may tinatawag kaming bisperas. Bisperas is the night or the day before the fiesta. Yung bisperas, yung night, may sayawan na yung nagaganap sa sa basketball court. Yung mga siguro mga ladies na from other barangays, ganyan. So, pupunta sila dun sa barangay namin. Tapos, nakaupo sila sa isang mahabang bench. Hindi ko ito makakalimutan kasi, winish ko na maging part ako nun. Makaupo ako dun sa bench na yun, pero I was too young that time. May entrance yun, kunyari sayawan. May entrance yung mga guys. May babayaran silang fee. Tapos, if they wanna dance from the bench, 20, 30, ganyan. So, bawat song i-announce yun ng announcer. Ladies 30, ladies 20. So, yung mga guys, dapat may pera sila. Okay. Kasi they have to pay first before they get the lady na gusto nilang isayaw. Okay. Naisayaw ka naman doon. Siyempre, hindi kasi I was too young. So, nakikita ko, ang weird lang sa akin na part was, I was looking at the ladies. Ay! So, hindi ako nakatingin sa mga gents. Parang nakatingin, parang ganda nun ni ate Oh my God! Alam mo na agad. Bata ka pa. So, Did you ever wish you lived in the city nung nasa Leyte ka? Oo naman, kasi galing ako ng Las Piñas eh. So, there was a point in my life na ayoko nang makita ng bundok. Ayoko nang makita ng puno. That's all I see nung nasa Uyawan ako. Ilog, puno, bato-bato, ganyan. So, meron talagang point na namimiss ko makita ng mga buildings. Alam mo yun? Yeah, meron talaga. Okay. Tapos, nung natapos ako ng grade 6, syempre umuwi na ako ng Las Piñas. So, yun yung time na din na high school na ako na, syempre may utak na ako. Doon ko na-realize na, oh my God, parang mas masayang tumira sa probinsya. Okay. Okay. That's nice. Nung bata ka, pag-usapan natin yung mga yung mga trip natin ng bata. Okay, go. Anong mga kinakain mo nung bata ka? Yung mga favorite mong snacks? Meron ba kayong sari-sari store malapit? Meron naman. Okay, sorry. Meron naman. Pero kasi, since hindi nga kami privileged, hindi kami maraming pera, na-realize ko lang ngayon na siguro kaya sobrang hilig ko sa junk food. Kasi wala ka na nung bata ka. Kasi wala ako nung bata ako. So, hindi mo siya mabili. Oo, hindi talaga. Tapos, ang lagi kong snacks nun is gawa ng lola ko, gawa ng mama ko. So, merong isang snack na hindi ko maalala yung name niya. Pero, it's made of balanghoy. Alam mo ba yung balanghoy? Kamoteng kahoy. Okay. I-shred yun ni mama into thin slices. Lalagyan niya ng something ganyan. Tapos i-fry niya. Para siyang maruya. Okay. Maruya is saging. Pero yung sa amin, balanghoy. So, ang sarap nun. Yun yung favorite snack ko. Talaga? Yeah. Talaga. Ako naman, meron akong kalokohan nung bata ko na nasa school ako. Kasi syempre meron kaming angels sa bahay. Just for a little bit of context, angels, meron kaming parang kasambahay. Yan, meron kaming household help. Kaya meron kayo angel. Ako yung angel. Charot. Meron kaming 2 angels. And actually, lagi silang galing Leyte. Okay. Kasi mababait talaga yung mga taga-Leyte. Okay, sige. Masisipag, ganyan. So, meron ako growing up, si Ate Karing. Hi, Ate Karing. Taga-Leyte yun siya. Tapos, I think sobrang, like way before I was even born, nandun na siya. So, growing up, siya yung nag-a-assist sa akin. Siya nagpalaki sa akin. Parang feeling ko, growing up, mas siya pa yung lagi kong kasama. Kasi yung mama ko, alam mo na, lagi siya nandun sa mga amiga niya. Tapos yung dad ko was handling... Busy sila. Busy sila. Sa so, adult life nila. Sa adult life nila. Mas kasama ko pa si Ate Karing tsaka si Ate Minda sa bahay. So, Ate Karing, ang ginagawa niya, nagpre-prepare siya ng recess food ko tsaka lunch. Okay. Kasi hanggang lang naman ako, hanggang 1 p.m. yata, grade 1 to grade 3, parang tsaka ganun. private kasi. Okay. So, happy. So, nagpre-prepare siya ng recess. So, madalas, ang recess ko ay Chips Ahoy, Oreo, ganyan. Grabe. Tapos yung lunch ko, usually yan burger. Tapos alam mo, hindi ko alam kung saan nakukuha ng nanay ko. Kasi lagi niya sinasabi sa akin na, bumili ako ng burger patty na galing McDo. Yung frozen cold cuts.
Sabi niya, burger patty daw yun ng McDo. Pero in fairness, kalasa. Kaya talagang naniwala talaga ako na kami may-ari ng McDo eh. Kasi pati yung chicken nuggets, pati yung fish fillet na patty. talaga? Oh, meron. Hindi ko alam saan niya nakuha yan. Pero alam ko sa isang tita namin, binibentan siya. Ewan ko kung totoo yun. Pero anyway, ako naman, hindi kasi ako binibigyan ng cash Mm-mm. nung bata ako. Mm-mm. Nakahandle ako ng baon in cash. High school na ako kasi wala na silang choice, mamamasahe na ako. So, pero nung grade school ako, dahil hatid sundo naman ako, at some point nagbus ako, hindi nila ako binibigyan ng pera. Okay. Syempre, ako naiinggit ako sa mga classmate kong kumakain ng french fries. Meron pa dun sa Holy Spirit dati. So, anong ginawa mo nga? Okay. Ayun. Paano mo masasabing RK yung classmate mo? Kapag maganda yung pencil case. Kapag kulay pink, tas dalawa yung ano. Okay. Yung dalawa yung bukasan. Bila, Tapos may sharpener na siya. yung Pero kasi, built-in. di ba, grade 2 ako nag-transfer sa Leyte. So, grade 1 ako, sa St. Michael naman ako. Okay. Dito sa Las Piñas. Lola ko may-ari nun. So, nung time na yun, medyo yun yung time na RK ako. So, nung time na yun, kahit pa paano naman, mga gamit ko, hindi naman ano ba tawag doon, napag-iiwanan nung time na yun. Kasi yung mama ko palaban din. Okay. So, hindi din siya, alam mo yun, papakabog. Pero nung lumipat nga kami sa Carigara, doon na parang naging humble na. Okay. Kasi, syempre, mahirap ang buhay sa Leyte. Yun. Pero meron akong kaklase na talagang arcade. Ano mga brand ng mga mga gift gate? Ay, hindi ko na alam mga ganyan. Ay, sorry. Walang gift gate doon. Sa amin kasi, ganon na uso nung bata tayo. Sa school namin, Lisa Franks. In fairness sa mama ko. Lately ko na yan natutunan, high school na. Ako, nung Si bata Eminem ako. nga, di ko kilala nung bata. Tawag dito, nung bata ako, in fairness sa mama ko, sinusuportahan niya yung mga ganyan ko. Nagkaroon ng time na umuso yung exchange ng stationery. Oo, naranasan ko din high school. Oh my God! Sinaportahan ako ng mama ko dyan. Alam mo ba, mapupunta ako sa mga kapitbahay ko na taga-school namin. Makikipag-exchange ako ng stationery sa kanila. Na mababango pa. Nababango, oo. Tapos isang stationery paper, isang envelope, ganyan. Sinusupport ako ng mama ko. Alam mo ba, naka-stroller ako nun. Di ikaw na. Yung yung stationery ko sa sobrang dami kasi mega support siya sa akin. Di good job si tita dyan sa part na yan. Yung mga TV shows na pinapanood mo nung bata ka. Wala nga kaming TV, di ba? Oo, so pinapanood mo sa kapitbahay mo. Kapitbahay. So ibig sabihin, wala ka rin choice. So kung anong piniplay nila, yun lang. Minsan naman kasi mababait nga yung mga tita ko, so inahayaan naman nila ako manood sa TV nila. Syempre di ko makakalimutan dyan, Hiraya Manawari. Eskwela. Sineskwela. Bayani. Bayani, oo. Weekend yun. Saturday. Ako naman, dahil bawal nga kami manood ng Tagalog, I guess, alam mo yun, pagka nag-uusap-usap yung mga classmates ko about, nanood ka ba ng Voltes 5, mga Bioman, ganyan, hindi talaga ako makarelate, girl. Ano yun? Pag-usapan na lang natin si St. Lourdes. Sila naman hindi makaka-relate. Di ba? Wala talaga. Feeling ko nga maging madre-nanay ko kung hindi yun nag-asawa eh. Yung mga SEDI, gano'n, di mo rin hindi ko Hindi, so eto nga, trivia lang, no? Itong classmate ko nga, part siya ng cast ng Princess Sarah. So, nung bumalik siya ng school, after ma-show yun, syempre sumikat nga yun ng bata tayo, di ba? They were all talking about it. So, parang, ako naman sino yun? So, feeling ko nadala ko na rin yun hanggang pagtanda. Lagi na lang hindi ko kilala yung mga tao. Anyway, pero I remember, yung isa sa mga best friends ko, si Ange, she lives one street away from where I live. Yung nanay ko, pag may lakad siya, tas ayaw niya akong kasama or ayaw niya akong asikasuhin, masyado ako makulit, masyado ako madaldal, binabato niya ako kanila Ange. So, yahatid niya ako doon, next street away. Tas sila kasi, nanonood sila ng ganon. So, nanonood sila ng mga, doon mo napanood. doon ko nakikita yung mga Gmic, ganyan, pero yung mga parang TGIS. part ng mga high school? Hindi, kasi Ange left after grade 6 eh. Okay. So, I'm thinking like baka mga grade 4, 5, 6 yon. Oo. So, dun ko din nakita yung Sailor Moon and maybe para sa ibang araw na yung kwento na nakipagsabunutan ako para sa Sailor Moon. Ano tawag dito? Ano naman, dahil wala nga kayong TV, anong mga nilalaro mo sa labas? Marami. Unang-una dyan, hindi sa labas eh.
naglaro ko ng paper dolls. Mhm. So, kompleto sila. Maganda yung bahay nila. Wow. Pero made of carton na. Oo. Maganda bahay nila, maganda bed nila, may dining table sila. Ako lang gumawa lahat nun. And since wala akong kapatid, ako lang mag-isa paper dolls. Ako sa school na naglaro kami ng 10-20, champion ako doon dati. 10-20 rin yata. Garter. Oo, 10-20 din. Pero not much. Tapos, Tsaka ano bang tawag dun yung dinadrawing sa Piko? floor? Piko? Piko ba tawag dun? Yun, naglalaro kami. Tsaka Patentero, patentero, mga ganyan. ganyan. Habulan. Favorite ko yung agawan Langit base. lupa. Langit lupa, tsaka agawan base, tsaka dati sa school namin touch ball. Tapos since nga malapit kami sa ilog, yan, lagi kami naglalaro sa ilog. Ang ganda ng Masaya. ilog namin dun before. Tsaka mga nilalaro ko dati, yung, ang tawag dun, yung jackstone. Oh, yan, Jackstone. May around the world. Tapos dahil mahilig mag-tong-its yung nanay at lola ko, natuto ako sa kanila mag-tong. Oh my God. Pero alam mo, ako kunwari ganyan, syempre may mga kalaro ka doon. Ako naman, growing up, wala akong kalaro. Lahat sila matatanda. Yung mga kasama ko sa bahay, like, Kuya 1, mo. 2, 2 sa kanila nagwo-work na. Tapos yung kuya ko naman nasa college, so yung interest niya iba din, di ba? Nandun siya sa mga barkada niya. So, dati yung mom ko, siguro kaya rin niya ako sinusupport sa mga gusto kong, kunwari, stationery. Garter, binila niya ako ng garter. Tapos ang ginawa niya, binila niya ako ng 2 upuan. Kasi wala ngang, di ba kailangan nakatayo ka sa magkabilang Dapat dulo? tinawag mo sila Ate Karing at Ate Mida. Ay, Diyos ko, sakalin nila ako. Sabihin nila, inistorbo ko yung paglalaban nila. Pero, so, ang ginagawa ko, nandun kami meron kasi kaming parang mini basketball court sa bahay. So, ang gagawin ko, itatayo ko ngayon yung 2 upuan. Tapos, isasabit ko yung garter. Tapos, kaya natuto akong kausapin sarili ko. I guess okay din yon. Tapos, nung dumating yung kapatid ko, tawag dito, artsy-artsy nga kasi ako before. So, binilan din ako ng mama ko ng blackboard at some point. And this is gonna be a really funny story with my brother siguro in one of these episodes. Pero, I love to draw, no? Mahilig talaga ako mag-drawing with my blackboard and my chalk. Tapos gumagawa ako ng telenovela doon. Tapos ako yung lahat ng character. Ako narrator, ako yung character A, B, C, D. Tapos yung kapatid ko nanonood siya. Tapos tuntua naman siya, may popcorn pa yun paminsan nung manonood siya. Oo, umiyak pa nga. So, yun yung mga kalokohan ko nung bata. Did you ever, envy other kids with, things that you didn't have growing up? Hindi ko masabing envy eh. Siguro, kasi din ako eh. Parang kahit papano, nag-strive din naman si mama na mabigay. Although hindi siya branded or whatsoever. Yeah. Kahit papano naman, nagkakaroon pa rin naman. Although hindi palagi. Okay. Kaya siguro yung value ko sa things na nagkakaroon ako nung time na yun is super mataas. Like, kunyari, pag binilan ako ni mama ng shoes dati, tinatabi ko pa yun. Pag hanggang matulog, tsinelas. Tsaka, Sa tingin laging mo? pinapaalala ni mama sa akin na masama mainggit. Oo, tama naman. So, huwag ka mainggit. So, siguro tumatak yun sa akin. Pero, di ba, hindi mo din kasi maiwasan eh. Oo, syempre bata ka eh. Bata ka eh. Normal feelings. Oo. Tsaka hindi mo pa naman na-regulate yung emotions mo by then. Sa tingin mo, doon mo nakuha yung love? Kasi, just so everyone knows, si Casey, mukha talagang shoes yan. Magutom na siya, basta meron siyang shoes. So, sa tingin mo, doon yun na-derive, like from your childhood? Siguro doon talaga. Magkaroon man ako ng shoes. Nung time na yun, dapat sira na yung shoes ko. Mahaba-habang pakiusapan kay mama na, mama, ganyan, need ko na ng shoes, ganyan. Actually, sinasabi. Ayun, so siguro doon, tsaka naalala ko parang high school na ako nito, PE, wala akong pang PE na shoes. 'Di ba parang ang hirap, naka-PE ka tapos naka-black shoes ka, ang jologs. So 'di ba, parang sinabi ko talaga sa sarili ko noon na pag ako nagka-work, siguro nung bago-bago pa ako nag-work, pag ako nag-work, dapat every payday or something na medyo nakaluwag-luwag, bibili ako ng shoes. Hindi pwedeng hindi. Okay. Yung childhood natin always, when we grow up, Shoes no? talaga, oo.
Okay. Tawag dito. Dead air. Hindi naman. So, ako naman, I guess, parang, ang naging hang up ko, I guess, nung bata ko ay clothes. Okay. Kasi nga may ate ako eh. So, yung mga, lagi ako nakadress. Mm-mm. Kaya nagkaroon ng point in time na ayoko nakadress, gusto ko naka-jeans kasi lahat ng classmate ko naka-jeans. Putik magkakaroon ng ano yun, gathering sa school or whatever. Naka-dress ka. Or school fair, ganyan. Ako lang nakadress, tas lahat sila naka-jeans, naka-baggy pa, elephant pants. Gusto ko ng ganun, ayaw nila ako bilan para daw ako nagwawali. Kaya nitong nagtatrabaho na din ako, yan din yung parang, when I want something, I want to be able to, afford it. Pa rin dress. Ngayon, kasi na-realize ko yung katawan ko, hindi pala siya bagay sa pants. So, let's talk about, how that kind of like affected your life when you grow up, no? When you grew up pala. Ayan. So, ka pala, unang sumakay ng airplane? Hala, ano na yan? First Boracay ko, which was just 2014. Awe? Mm-mm. Okay. Ako naman, first airplane With ride friends. ko. Okay. So, nag-work ka na nun, di ba? Oo, nag-work na ako nun. Ako, ang first airplane ride ko was for my 7th birthday. Ito, kalokohan din to ng mama ko kasi mama ko nakakaloka siya talaga, nakakatawa. Kasi malaking milestone ang tinanong For niya privileged ako. people. Uy, grabe. So, tinanong niya ako, sabi niya sa akin, before ako mag-7, sabi niya, anong gusto mong gift ng 7th birthday mo? Magpapa-party ka, children's party, or mag-travel tayo? Eh, syempre, nung bata ko, wala ka naman pakialam sa travel. Anong alam mo sa travel? Di ba? Hindi mo naman appreciate yun. So, nung bata ko, inisip ko, wow, pag nag-party ako, marami akong gift. O, ilan yung classmate ko? 40? 30 to 40? Di 30 to 40 gifts. Nakaka-excite nga. Di ba? Magbukas ng sobrang daming gifts. Kaya, tapos, di ba, nung bata tayo, wala namang mga digital, walang mga phones, iPads, or whatever, di ba? So, pagka sinabi mong children's party, talagang may clown, may magic show, mayroong pabitin, mayroong palayok. Dati gustong-gusto ko yung kinakabit yung buntot ng donkey. Naka-blindfold. Ayan. So, syempre, gusto ko ganun kasi pag-uusapan ng mga classmate mo yun after, yung parang tuntua sila, ay, ang ganda ng party ni ganyan-ganyan, bahay niya. So, eto na. Sabi ko sa kanya, gusto ko children's party. Sabi niya sa akin, hindi, mag-travel tayo. Thank you, tita, sa choices, ha? So, iniyakan ko siya ng bonggang-bongga, pero yung pala kasi, siguro hindi niya ina-expect yung sagot ko, no? Na gusto ko children's party. Siguro ina-expect niya gusto ko mag-Hong Kong. Kasi nung time na yun, uso yung Sailor Moon. Okay. Uso yung Sailor Moon. Eh, usong-uso yun sa Hong Kong. Parang nung punta kami ng Hong Kong, ang pakonsuelo na lang nila, binilan nila ako ng watch na Sailor Moon. Kaya, that's nice pa rin naman. oo. Tapos nung pag-uwi, hindi ko siya tinantanan tungkol sa children's party. Ang ginawa niya, bumili na lang siya ng parang giveaway sa gift gate para ipamigay sa classmates ko. Pero hindi na kami parang nagpakain or something, ganyan. So, every year ba ng birthday mo, kayo, sa celebrate? Hindi naman every year. Actually, ng mama ko noon, parang 7th birthday is important. Pagka-graduate, supposedly, tsaka sa 18th. Ngayon, pagka 18th ko, hindi na niya ako pinag-travel. Ang binigyan na lang niya ako ng scapular. Which is parang everyone in the family at I think halos lahat nabigyan niya ng scapular. Ayun. Ako kasi I can't remember na we celebrated my birthday every year. Weh? Parang the only thing I remember was grade 4 ako, which ilang taon na tayo nun? Grade 4. Okay. Yeah. Grade 4. Kasi hindi ko makalimutan yon. In-invite ko yung few of my classmates and then yung teacher ko noon. Okay. So, her name, si Mrs. Margarita Lucelo. Okay. So, siya sa bahay. Pero nung time na yun, hindi pa kami nakatira nun sa Kubo. Nandun pa kami sa isang bahay, yung malaking bato na Okay. batong bahay ng kapatid ng lola ko. So, dun namin sila pinakain. Tapos ang nilutong pansit ng lola ko was yung children's party.
Man siya like yung bonggang children's party. Minsan magpapakain lang kami ng mga classmates, certain group of friends, tsaka or yung mga pinsan ko. Yan, yung mga pinsan ko sa mother side. Kasi yun yung mga meron akong ka-age sila Julien, ganyan. So, kakain kami kunwari sa McDo or sa Jollibee, ganyan, for my birthday. Pero laging meron. Kasi talagang tatalakan ko yung tatay ko pag wala akong pakain for that year. Ayan. Insecure ka ba dati as a kid? Or were you pretty confident about yourself? Um, siguro confident ako. Naging confident ako kasi nga, I have to. Kasi famous ako eh. So, parang, Okay. parang everyone's looking up to me. Okay. Nung nasa Cassidy ako, parang ako lagi nagli-lead sa, after diba ng flag ceremony may, ako yung nagli-lead doon sa front. Okay. So, ako dapat yung... Confident ka pala nung bata ka. nung bata ako. Kaya pag bago yung shoes ko, ako talaga yung nagli-lead. Yun. Ako naman as a child growing up, baligtad na. We had more than what we wanted, 'di ba? In terms of like financially and dun sa mga gamit and stuff. I grew up as the insecure child. 'Di ba? I didn't want to volunteer Okay. in public. Gusto ko mag-volunteer sa bahay. May show ako pag weekend. Sa family ko, sasayaw ako, kakanta ako, ganyan. Pero sa family ko lang. Pero in school, so, hindi ako ma-volunteer. Ayoko nang sinaspotlight ako. Yan. So, pero ano yung parang wish mo as a kid? Siguro time ng mama ko. Ay, time ng mama mo. Mm-mm. Okay. Well, kasi si mama, nag-work siya sa NGO before. Okay. So, hindi namin siya laging kasama. So, ewan ko kung tama yung memory ko kasi minsan nagda-doubt na din. Pero, if I remember it right, naiinggit ako sa yung pag may parents meeting, yung mga parents nila nandun, ako wala akong parent. So, parang yun yung ko siguro before. Yung wish mo. Na. As a kid. Oo. Sana nandito si mama. Medyo nahiya pala ako sa wish ko. Ang wish ko as a kid dati ay dumami yung Sailor Moon na marami akong damit. Okay. Magkaroon ako ng Discman. Oo. Ewan ko, hindi pa kasi ako materialistic. Okay, alam na natin, bata pala ako, materialistic na ako. Anong natutunan mo from like, syempre, you know of my experience growing up. Ano yung natutunan mo growing up differently from me? Na iba-iba talaga pala ang ano tawag dito? Upbringing sa bawat isa sa atin. Kasi 'di ba parang ako ganito ko pinalaki and ikaw ganyan ka pinalaki. Kaya tayo ganito ngayon. Pero although we still have our own choices. Ako, 'di ba, marami rin akong choices na hindi ko rin maintindihan kung bakit choice ko nung mangyari 'yon. Okay. So marami akong natutunan sa actually. Isa na doon, ikaw yung sa akin eh. Ikaw yung nagturo sa akin to give something din sa iba na parang less privilege. Although I consider myself not privileged, pero siguro naalala mo ba nung medyo nag-umpisa pa lang tayo? I think it was your birthday or something. Parang sabi mo, let's invite some of our friends to go to this orphanage. Cribs. Yeah, yung sa cribs. cribs. Parang never ko maiisip gawin yun. Diba? So, sa amin kasi, wala namang nag-iisip. Sa family ko, parang wala namang nag-iisip na, punta Kayo tayo. yung nasa receiving end. Kasi kami yung nasa receiving end. Tapos, nung naging tayo, and then, tinuro mo sa akin yung ganun. Diba? So, parang, okay. So, iba pa rin pala yung feeling na ikaw yung nagbibigay. Diba? Ganun yung natutunan ko sa'yo. And I super duper love that experience. Naalala mo yung baby nun, si Hannah? Malaki na yun ngayon. 10 years old na siguro 10 years yun. na. Super cute ng baby na yun. So yeah. Ang dami ko natutunan from you. And I cannot say those things right now. Kasi maalala. Kasi They won't come to the surface. May mental block ako. Yeah. Ako naman, one thing that I guess I learned from you is that
Although we all come from different backgrounds, that is why, like a lot of us, iba din yung character ng each person. We have certain personalities, that is why. But, like we always have a choice. And one of the things that I learned from you is being happy and optimistic kahit na anong mangyari. Kahit hirap na Si hirap Casey na hirap kasi, na ako eh. ay Pero nako, kaya feeling ko si Casey parang, hindi naman ako yung parang laging tumatawa before, pero nung lagi na kaming magkasama and everything, Diyos ko po, parang everyday comedy. Kahit yung mga friends ko minsan, meron na kaming inside joke na, ay nako, bumenta na naman si Casey kasi nga, lagi siyang So are you saying na baliw ako? Charot. hindi, ang sinasabi ko ay clown ka. Na joke lang. Okay, so, I guess, ano yung parang, if you had to go back to your previous self, ibahin ko ng konti. If you had to go back to your previous self and see yourself nung nasa Leyte ka, let's just say you were grade 2, grade 3, tapos you had a chance to go back, no? Nakikita mo yung sarili mo, naglalaro ka or something sa ilog, kasama mo si Lola, ganyan. And you were given 1 minute. Ano yung sasabihin mo sa sarili mo? Oh my God, that's so hard. If I go back to that young self, siguro, take care of yourself physically. Kasi when I was young, conscious ako na malaki na yung tiyan ko. So, siguro yun yung isang part na sasabihin ko sana, take care of yourself physically, mentally. Be brave. Kasi, marami kang pagdadaanan. And yun, pag-isipan mo lahat. Anong gagawin mo bago mo gawin? Bago mo gawin yung isang bagay. Okay, iyak na siya, guys. Pero, sige, ako, I guess, pag bumalik ako sa self ko when I was like grade 2 or grade 3, ang ko naman ay spend time with your mom, with your dad. Kasi, sobrang bilis ng panahon eh. Kagaya nun, parang, how the hell was that, 2 years ago? Diba? Parang, ang bilis naman nun. How could that have been, I don't know, like 20 plus years ago? Ang bilis eh. So, spend time with them. Huwag mo nang kontrahin muna nung bata kapag sinabi na umuwi ka ng bagong magdilim. Kailangan umuwi ka na, ganyan. So, alam mo yun. And time is a gift, So, parang treasure it. Parang, kasi nung bata tayo, parang we were so parang excited to grow up. Ngayon naman na-grown up ka na, ay gusto mo Ang na maging hirap bata ang or gusto mo na adult. maglaro. Makikilala pa na natin sila Judith, ganyan. Sila Bill Clinton, ganyan. Well, thank you so much for joining me today. This was Of so much course. fun. Ang saya mag-reminisce, no? Oo, nakakaiyak pala din. Kasi when I was listening to some podcast, tas tinatanong nila yung question na, what are you gonna say to your younger self? Parang for me, it was so easy to answer. Ano ka ba? Sagutin mo na lang, ganyan. Pero ngayon na tinanong mo sa akin yan, nang hindi ko siya napaghandaan, parang, oh my God, anong sasabihin ko nga ba sa young Casey? So, yeah, it's hard pala na kung ano yung dapat i-advise mo. Sa sarili Sa sarili mo. Especially if you're on a limited time, no? Yeah. Knowing Tapos what you 1 have been minute through. lang, yeah. Tsaka knowing what Ang you have hirap pala, guys. So, kung ako sa inyo, paghandaan nyo yung question na yun. Okay. Well, thank you so much for joining me today. I'm so happy to have you here. I'm pretty sure na magre-request ulit sila to have you as my guest. So, Oh, really ba? planuhin na natin yung susunod na episode. Any last messages or anything you'd like to call out before we wrap up? Well, enjoy the podcast, guys. And of course, sana may natutunan kayo from both of us. Nakalokohan. And then, if you wanna share your own kalokohan, message nyo lang si Nikki. Or make a comment, subscribe to us. Thank you so much, everyone. And I'll see you on the next episode. Bye. Bye!
Wow, grabe. I'm feeling all the nostalgia and love right now. So, whether you grew up playing Chinese garter in the city streets or picking manga sa likod ng bahay, our childhoods made us who we are. A big shout out to my favorite person, Casey. Thank you for sharing your story with us and with everyone who is listening. I hope this episode reminded you of the simple joys of being a kid in the 90s. Kung saan Lucky Me, Sailor Moon, Batibot, at ang lamok sa tanghali were just, part of our everyday life. If this episode made you smile or even teary-eyed, aminin mo na, you're like Casey. Don't forget to show some love. Follow us on Spotify and hit that subscribe button so you never miss an episode. Subscribe to our YouTube channel. Just search Relatable with Nikki Sia. Follow me on TikTok at Nikki Sia and on Instagram at Relatable with Nikki Sia. Let's keep this conversation and this podcast going, because your story is part of this story too. Hanggang sa next chikahan, stay kind, stay strong, and stay relatable. Bye!